So, we'll have a bit of discussion kung paano po namumuo ang bagyo. Dahil po to sa karagatan ay mainit, and in this year 2026, kikita natin na recently there's a news about El Nino around the world. And because of El Nino, na kung saan ay mainit karagatan, in the side of western, they might experience some wild forest fire and so on, while on the other hand in the Pacific, dahil sa pag-init ng ocean or ng karagatan, makakaranas po or mararanasan po natin ang matitinding bagyo. So for us in this year, currently today is July of 2026, the 4th of July. So mag-ingat po tayo dahil in the side of Asia, especially sa Micronesia, sa Guam, Palau, and within the ITCZ zone, makakaranas tayo ng bagyo. So for us right now, it's July 4, there's a super typhoon. Ito'y lalakas pa. And currently, it's passing through Guam. So the forecast, ito po yung forecast. And knowing the coverage of this typhoon, it's very huge. Tignan natin sa radar, very huge. Parang isang Pilipinas yata to pag tinignan mo, no, ang buong bagyo kasama yung buntot dito. So it's mas malaki pa nga yata sa Pilipinas. It's because of the climate change. Dahil sa pag-init nga, kaya maranasan natin ito. So for us, sa mamamayang Pilipino, maghanda lang tayo at mas better na mag-abang sa mga balita at makinig kung ano ang weather update. Dahil ito ay makakatulong for us to survive. At higit sa lahat, mas better po nga prepare tayo bago umabot yung sakuna or ang panganib sa atin. So, I'm here, your forecaster, trying to help you. And ingat po tayo at patuloy tayo na manalangin. Ito po ay makakatulong sa atin at magpapatibay sa atin. God bless po.